Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halina't buong kapakumbabaan po natin aminin ang ating mga nagawang pagkukulang sa Diyos at sa kapwa-tao upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinapagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad nung ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong pinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano man ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo,
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang talinhagang ito. Isang taong ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na ang lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang puna ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa mga iyong alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang inyong anak na lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, malaki po ang kinalaman ng ating pagtanaw, pagkakakilanlan
sa imahe ng Diyos na nasa ating isipan at nasa ating puso. Ano ba tong Diyos na to? Ang Diyos bang ito ay malayo sa atin? Siya ba ay tulad ng mga hari dito sa mundo na mapagparusa, na kailangan mo lang siyang pagsilbihan? So malaki po yung impact nito sa buhay natin kung paano natin tinitingnan ng Diyos. At kung paano po natin tinitingnan ng Diyos, ito rin po yung nakakaapekto sa ating pakikitungo sa ating kapwa-tao. Kung babasahin po natin ang mga aklat ng kasaysayan ng iba't ibang civilization, kahit na po itong ating mismong banal na kasulatan, napakarami pong bagay na sinasabi tungkol sa Diyos. Subalit ngayong araw pong ito, sa ating pong binasang ebanghelyo, ito na siguro yung pinakarurok. Ipinakilala sa atin ni Jesus ang isang ama. Isang amang mapagmahal at mapagpatawad. Ngayon, kung papansinin niyo po, kung narinig niyo pong mabuti kanina, yan po ang mga tema ng ating unang pagbasa ng ating salmong tugunan. Our God is merciful, mahabagin. Yung pagmamahal lang na ito ng Diyos, ito'y kaya tayong mahalin ito sa kabila, no? Sa kabila ng ating mga nagawang hindi maganda. Ito yung isang imahe ng Diyos na wala na sigurong mas papantay pa rito. Wala na sigurong mas comforting dito, knowing na may isa tayong Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, mahabagin. Mga kapatid, siguro ilang beses na rin po nating narinig ang talinhagang ito. Higit lalo sa ating mga kapanalig na madalas sumusubaybay sa ating Healing Mass sa Veritas. Ilang beses na nating narinig ang talinhagang ito tungkol sa lalaking alibugha, sa panganay, at sa ama. Saan ba tayo mas nakaka-relate sa tatlong karakter na ito? Doon ba tayo nakarelate sa unang anak na matapos niyang makuha ang lahat ay ipinagpalit niya? Pinagpalit niya ang mga manan niya sa kanyang tatay. Nagpakalustay. Nilustay ang kanyang pera, nagpakasasa. Tayo ba ay nakaka-relate dun sa taong yun? Na ang ganda-ganda na ng kanyang buhay dun sa tahanan ng kanyang pamilya, pero humanap pa rin ng iba. Ipinagpalit pa rin ito sa iba. Tayo ba ay nakaka-relate dun sa pangalawang anak? Sa panganay? Na sa kabila ng lahat na nandun siya, nanatili siya sa bahay ng kanyang ama, pero ni minsan hindi niya na-feel na siya ay at home. Tayo ba ay nakaka-relate dun sa ama? Dun sa ama na nanatili sa bahay pero nag-reach out dun sa kanyang anak nung makita niyang ito'y pabalik na. Alam niyo, sabi po ng ibang mga professor namin sa Biblia, sabi nila, magmula daw nung umalis itong bunsong anak, hindi na rin umalis yung kanyang tatay mula dun sa balkonahe ng kanilang bahay. Kasi imposible na nagkataon lang ang lahat na nakita niya agad na parating na yung kanyang anak. Hindi. Sabi nila, malaki ang posibilidad na magmula nung umalis tong kanyang bunsong anak, yung kanyang tatay nandun lagi nag-iintay sa pagbabalik ng kanyang anak. At ang tanong dito, bakit niya sinalubong yung kanyang anak? No, pwede naman niyang intayin dyan sa may pintuan ng kanyang bahay. Bakit niya kailangan salubungin? Sapagkat alam niya na maaaring batuhin yung kanyang anak ng mga tao, ng mga taong mapanghusga, ng mga taong galit sa mga taong nagkasala. Pwede kasi siyang batuhin hanggang sa mamatay.
Kaya ang ginawa ng tatay ay tinakbo niya yung kanyang anak, sinalubong hinagkan, at sinamahan pabalik. Doon ba tayo nakaka-relate? Sa tatay, sa atin. Doon sa tatay na nagsabi doon sa kanyang mga anak na, everything I have is yours. Doon sa tatay na natuwa dahil nakita niyang muli yung kanyang anak. Mga kapatid, ito pong panahon ng karesma, ito po ay panahon. Kung tayo nakaka-relate dun sa panganay na alibughang, yung sa unang anak sa alibughang anak na naglustay ng mga kayamanan at pinagpalitang pagmamahal ng kanyang ama. This Lenten season is a season to go back home. Let us go back home. Let us go back to the Father's love. Tayo ba'y nakaka-relate dun sa panganay na anak na kahit na nandun siya sa bahay, ni minsan ay hindi niya na-appreciate ang pagmamahal ng kanyang ama. Puro sama ng loob ang kanyang naramdaman. This Lenten season, this is a season for you to feel at home. Feel at home. At kung tayo nakaka-relate dun sa tatay, we are blessed. Because if we are doing the same, not only to our beloved family members, but also to other brothers and sisters who have wronged us, we are blessed. Because even now, the Father's love is in our home, is already in our heart. Mga kapatid, pagnilayan natin ito. Let us go back home. Let us feel at home. Because ni minsan hindi po tayo maliligaw at mawawalay sa pag-ibig ng Ama. Everything I have is yours. Let that words, lahat ng akin ay sa iyo. Let these words sink into our mind and into our heart so that we will never get lost, so that we will always feel at home with the Father's love. Panalangin ng bayan. Ang talinhaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob. Ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos at habag niya sa ating mundo. Pinakikilos tayo nito upang agad na lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa panalangin. Sa bawat panalangin ang tutugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa paggabay ng Santo Papa at ng mga obispo, tuwina ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga pagsisisi at naghahangad ng pakipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ng waldas na Ama, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan naway mapukaw ang loob na magsisi at hingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal.
Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin sa ating panalangin ang lahat ng ating mga kapanalig at mga taga-subaybay na nagdiriwang ng kariwang kaarawan ngayong araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang na anibersaryo ng kanilang kasal at ang mga kapanalig natin at mga kapwa na may mga karamdaman. Pagdasalin po natin ang ating mga sarili. Nawa ay matuto tayong humingi ng tawad, magpatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi magmamaliw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sayama aming alay, alak at tinapay, alaala ng iyong anak, Panginoong Jesu Kristo, kasamang aming sarili sa alay na ito. Alay ng pag-ibig na nagmula sa pag-ibig mo. Manalangin kayo mga kapatid, mga ating paghahain ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasang sa ami iyong iniuukol upang pagtipiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukhay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong sa aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol, ni Santo Domingo de Guzman, ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Calungsod, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ng mabathalang aral, sama-sama po nating ipahayag ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sa mamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming po salamat sa inyong lahat na nakiisa sa banal na pagdiriwang na ito. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain nawa kayong lahat ang makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.